May mga lugar na hindi na dapat tinatahak, mga daang hindi na dapat nilalakbay. Ngunit minsan, ang pagiging mausisa ay nagbubukas ng pinto sa isang bangungot na hindi na natin matatakasan. Ito ang kwento ng apat na magkakaibigan na nagtangkang tahaki ng isang kalsadang matagal nang kinalimutan. Isang biyahe na hindi na nila nagawa pang makabalik. Ito ang huling biyahe ng Aurora. Madilim na ang paligid ng dumaan ng sasakyan nina Marco, Leia, Adrian at Kevin sa makitid na kalsada papunta sa Di Casalaran Cove. Galing silang apat sa isang mahabang road trip mula sa Maynila. Naglalakbay sa malalayong probinsya upang maghanap ng magagandang tanawin at mag-relax. Subalit, hindi nila inaakalang ang biyahe nilang ito ay magiging bangungot na hindi na nila malilimutan. Nasa gitna sila ng kagubatan nang mapansin nilang tila lumabo ang kanilang GPS. Walang signal at tanging headlight ng kanilang sasakyan ang nagbibigay ng ilaw sa kalsada. Parang ang weird ng lugar na to, ang tahimik, pulong ni Leia mula sa likuran. Oo nga, wala man lang ibang sasakyan, sagot ni Adrian na siya namang nagmamaneho. Nang umabot sila sa isang matarik na kurbada, biglang lumamlam ang ilaw ng sasakyan. Ilang saglit pa, tuluyan nang namatay ang makina. Ano to? Anong problema nito? Battery? Tanong ni Kevin habang pilit na sinusubukang buksan ang flashlight ng kanyang cellphone. Pero kahit ito ay ayaw gumana. Walang signal, walang ilaw. Putik, parang eksena sa horror movie to ah. Natatawang biro ni Marco pero halata mo sa boses niya ang takot. Nang bumaba sila upang suriin ang makina, napansin nilang lumamig ang paligid. May kakaibang hangin na dumampi sa kanilang mga balat. Hindi tipikal na malamig na simoy ng hangin, kundi isang nakapaninindig balahibong lamig na parang gumagapang sa kanilang buto. Tahimik ang paligid, masyadong tahimik. Walang huni ng kuliglig, walang kaluskos ng mga dahon, at tila pati ang alon ng dagat ay tumigil sa paggalaw. Napalunok si Leia at lumapit kay Adrian. Guys, hindi ako mapakali. May kakaiba talaga rito. Bago pa sila makasagot, isang mahina ngunit malinaw na tunog ang pumailan lang mula sa kakahuyan sa gilid ng kalsada. Napatigil sila. Tumingin si Kevin sa paligid. Ano yun? Napalunok si Marco. Parang tunog ng patak ng tubig. Biglang may malakas na kaluskos mula sa dilim ng kagubatan. Tila may mabigat na yabag na dahan-dahang lumalapit sa kanila. Agad bumalik si Adrian sa loob ng sasakyan at sinubukang paandaran ulit ang makina. Ngunit wala na. Ayaw nang gumana. Balik na tayo sa loob. Bilis. Utos ni Leia habang nanginginig ang tinig. Ngunit bago pa sila makapasok, isang figurang nakaputi ang lumitaw sa gilid ng kalsada. Isang babaeng may mahabang buhok, nakatalikod at tila nakalutang ang mga paa sa lupa. Puta! Bulong ni Marco habang umaatras. Unti-unting lumingon ng babae. Hindi nila maaninag ang mukha nito, pero may isang bagay sila na napansin. Wala itong mga mata. Sa gulat, nabitawan ni Kevin ang kanyang flashlight. Sa sandaling tumama ito sa lupa at gumulong sa harap ng babae. Saglit itong nagliwanag at tumambad sa kanila ang isang nakapangingilabot na itsura. Wala itong muka, kundi isang madilim na hukay ng kawalan. Kasabay nito, biglang bumukas sa mga pinto ng sasakyan na parang may hindi nakikitang puwersa ang nag-aanyaya sa kanila. Sumama kayo sa akin. Isang malamig, basag na tinig ang bumulong sa hangin. Napahawak si Adrian sa braso ni Leia at isinigaw ang isang utos na hindi na kailangan pang ulitin. Takbo! Walang nagdalawang isip. Sa isang iglap, kumaripas ng takbo sina Marco,
Leia, Adrian at Kevin papunta sa direksyon na iniwan nila kanina. Wala silang pakialam kung saan makarating. Ang mahalaga ay makalayo sa babaeng walang muka. Ngunit habang tumatakbo sila, may kakaibang bagay silang napansin. Hindi nagbabago ang paligid. Ang madilim na kalsada, ang mga punong nakapaligid sa kanila, paulit-ulit lang. Para bang kahit gaano sila kabilis tumakbo, hindi sila umaalis sa lugar na yon. "Hindi tayo umaalis dito," sigaw ni Leia, halos maiyak na sa takot. "Anong ibig mong sabihin?" hingal ni Marco. "Tingnan nyo." Itinuro ni Leia ang gilid ng daan. Nakatayo pa rin doon ang babaeng walang muka, naghihintay. Huminto silang lahat. Nanginginig na lumapit si Kevin kay Adrian. "Ano to pare? Bangungot ba to?" Biglang bumaliktad ang hangin. Sa isang iglap, parang nag-iba ang mundo sa paligid nila. Ang mga puno ay unti-unting nalukot at nagdilim. Ang mga lupa'y lumambot na parang putik. At ang hangin ay mas naging mabigat. Isang boses ang muli nilang narinig. Mas malinaw na ngayon, mas malamig at mas malapit. "Wala nang makakalabas sa di kasalarin." Sabay-sabay silang napatingin sa kalsada. Doon nila nakita ang isang bagay na nakapagpatindig sa kanilang balahibo. Ang kanilang sariling sasakyan nasa unahan nila. Pero imposible yun. Iniwan nila ito sa likuran. Nang muli nilang tingnan ang paligid, napansin nilang nagbago ang lahat. Ang mga punong kahoy ay napalitan ng mga baluktot na katawan ng mga nilalang na walang balat. Ang mga matay nakatitig sa kanila at ang mga bibig ay bukas sa isang tahimik na sigaw. Napasigaw si Leia. Si Kevin ay napaluhod sa lupa. Habang nanginginig, si Marco ay hindi makagalaw. Samantala, si Adrian lang ang may lakas ng loob para humakbang papalapit sa sasakyan. Nanginginig ang kamay niya nang buksan niya ang pinto. Ngunit, nang sumilip siya sa loob, nakita niya ang kanilang 4 na katawan. Nakaupo sa loob ng sasakyan. Patay, nangingitim na ang balat, warat ang mga mata, at may mga bakas na malalalim na sugat sa kanilang liig. "Puta!" Bumagsak si Adrian sa lupa. Wala nang boses. Sa likuran niya, muling lumitaw ang babaeng walang muka. "Sinabi ko na sa inyo," bulong nito habang dahan-dahang lumalapit. "Wala nang makakalabas sa di kasalarin." Paulit-ulit na tinig na naririnig sa ilang malamig na tinig. Sa isang iglap, bumigat ang paligid. Pakiramdam ni na Adrian, Marco, Leia at Kevin ay inihigop sila ng hindi maipaliwanag na puwersa. Ang hangin ay lumalamig na ng husto at ang kanilang mga hiningay nagsimula ng bumigat na parang may sumasakal sa kanila. Napaatras si Leia habang tumutulo ang luha. "Hindi to totoo! Hindi to totoo!" Paulit-ulit niyang sinasabi. Pilit kinukumbinsi ang sarili na bangungot lang ang lahat ng ito. Samantala, si Kevin ay nakatulala sa sasakyan. Hindi pa rin makapaniwala na nakita niya ang kanyang sarili na patay na ang katawan. Paano? Paano nangyari to?" bulong niya. Si Marco, sa gitna ng matinding takot, biglang sumigaw, "Tama na! Ano ba kayo? Bakit nyo kami ginaganito?" Sa puntong iyon, ang babaeng walang muka ay lumapit sa kanila. Mula sa madilim nitong hukay na muka, unti-unting lumabas ang isang mahinang hagikik, isang tunog na parang nagmumula sa ilalim ng lupa. "Kasalanan nyo, hindi kayo dapat nandito." Dahan-dahang lumapit ang babae, at nang itaas niya ang kanyang kamay, bumukas ang kanyang palad. Sa loob nito, may lumang larawan. Nang tingnan nila ito, nanlamig ang dugo ni Adrian. Ito ay isang lumang litrato ng isang grupo ng kabataan, 4 na tao, at silang lahat ay kamukha nila. "Imposible! Sino to?" bulong ni Leia. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang dahan-dahang kinukuha ang larawan. At noon,
Napansin nila ang sulat sa likod ng larawan. Pinunit-punit na ito at kupas na, pero mababasa pa rin nila ang isang pangungusap. Huwag nang bumalik sa Digasalarin. Huwag nang sundan ang huling biyahe. Sa sandaling iyon, lumakas ang hangin. Napuno ng malalakas na boses ang paligid. Mga sigaw ng paghihinagpis. Mga bulong na hindi nila maintindihan. Ang mundo sa paligid nila ay tila umiikot at ang lupa ay unti-unting bumubuka. Si Marco ang unang bumigay. Sak siya sa lupa. Hinihigop ng itim na anino sa kanyang paanan. Sinusubukan siyang hablutin ni Kevin, pero huli na. Nilamon na siya ng kadiliman. Hindi! Marco! Sigaw ni Leia, pero wala na siya. Nagsimula nang mahulog ang daang-daang kamay mula sa itim na kawalan sa ilalim nila. Pilit silang hinihila pababa. Si Kevin ang sumunod. Napahawak siya kay Adrian, pero nang tumingin sila sa isa't isa, alam nilang wala ng pag-asa. Patawad, bulong ni Kevin bago siya nilamon ng anino. Hanggang si Leia na lang ang natira. Nakikiusap, umiiyak. Adrian, hindi ako pwedeng mamatay dito. Tulungan mo ko. Pero nang lingunin siya ni Adrian, wala na rin siya. Tinitigan siya ng lalaking minsan naging kaibigan niya. Pero sa pagkakataong ito, wala nang emosyon sa kanyang muka. Dahan-dahan siyang naglaho na parang usok na tinangay ng hangin. At si Leia, siya na lang ang natira. Walang ilaw, walang tunog, wala ng kahit na ano. Hanggang sa isang mahina, pabulong na tinig ang maririnig niya mula sa kanyang likuran. Huwag nang bumalik sa Digasalarin. Minsan ka nang namatay dito. At sa isang iglap, bumuka ang lupa at tuluyan siyang nilamon ng dilim. Isang linggo matapos ang insidente, sa isang balita mula sa lokal na radyo, isang kakaibang ulat ang lumabas. Isang abandonadong sasakyan ang natagpuan sa masukal na bahagi ng Digasalarin Cove sa Baler, Aurora. Ayon sa mga otoridad, tila ilang linggo nang nandoon ang sasakyan. Ngunit wala na ni isang bangkay o palatandaan ng mga pasahero nito. Ang misteryo ay lalong lumalim nang may isang lumang litrato ang natagpuan sa loob ng sasakyan. Isang larawan ng 4 na kabataan na ayon sa mga residente ay matagal nang patay.